Ang sunod-sunod na tunog ng heart monitor ang tanging naririnig ni Maya sa loob ng maliit na silid. Bawat beep ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa likod ng salamin ng emergency room, nakikita niya ang kanyang anak na si Leo, 6 na taong gulang na napapalibutan ng mga doktor at nurse. Biglang nagbago ang tunog. Mula sa ritmikong beep dam beep mom beep ay naging isang mahabang, nakabibinging tunog. Isang linya na lang ang guhit sa screen ng monitor. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa tunog na iyon na lamang ang kanyang naririnig. Huwag, huwag po, bulong niya. Ang mga palad ay nakadiin sa malamig na salamin. Nagkagulo ang mga tao sa loob. May sumigaw ng code blue. Isang doktor ang nagsimulang mag-umpog sa dibdib ni Leo. Parang pinupunit ang puso ni Maya sa bawat eksenang nasasaksihan niya. Gusto niyang pumasok, gusto niyang yakapin ang anak, pero isang nurse ang humawak sa braso niya. Pinipigilan siya. Ilang sandali pa, na parang isang kawalang hanggan, bumalik ang ritmikong tunog ng monitor. Tila sabay na bumalik sa pagtibok ang puso ni Maya. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol habang nanginginig ang buong katawan. Buhay pa ang anak niya. Buhay pa si Leo. Lumabas ang isang doktor. Baka sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Ma'am, na-stabilize na po namin si Leo. Sabi nito sa mahinahong boses. Pero kailangan nating maging tapat. Malubha ang sitwasyon. May matinding pamamaga sa kanyang utak at kailangan niya ng agarang operasyon. Tumango si Maya. Pinipilit na lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Lahat. Tumikhim ang doktor. Tila nag-aatubiling sabihin ang susunod. May isa pa pong problema, ma'am. Ang operasyon ay may kalakihang halaga. Kailangan po nating makasiguro sa paunang bayad bago namin maisagawa ang procedure. Magkano po? Nanginginig na tanong ni Maya. Humigit kumulang. 250,000 po para sa mga unang gastusin. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Maya ang mga salitang iyon. 250,000? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Simula nang iwan niya ang pagiging piloto para maging isang full-time na ina. Lahat ng pananalapi ay kontrolado ng kanyang asawa, si Adrian. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya, si Adrian. Siguradong maiintindihan niya. Anak nila, si Leo. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon. Tila na istorbo. Adrian, si Leo. Nasa ospital siya. Humihikbing sabi ni Maya. Kailangan siyang operahan agad. Kailangan natin ng pera, Adrian. Please! Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Maya, ano na namang drama yan? Alam mo namang mahigpit ang budget ngayon. Gastos ka ng gastos. Hindi ito drama, Adrian. Nag-agaw buhay siya. Sigaw ni Maya, hindi na napigilan ng galit at takot. Ang anak mo, kailangan niya ng 250,000. Ano? 250,000? Tumaas ang boses ni Adrian, puno ng inis. Saan ako kukuha niyan? Hindi namumulot ng pera ang mga piloto, Maya. May meeting ako. Mag-usap na lang tayo mamaya. Pero Adrian, tut, tut, tut. Binabaan siya ng telepono. Napatingin si Maya sa hawak na cellphone. Hindi makapaniwala. Ang asawa niya, ang ama ng kanyang anak, ay mas inintindi pa ang isang meeting kaysa sa buhay ni Leo. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang gabi. Ilang taon na ang nakalipas. Buntis pa lang siya noon kay Leo. Nakahiga sila sa kama at habang hinihimas ni Adrian ang kanyang malaking tiyan, bumulong ito. Huwag ka nang mag-alala. Mahal ko. Hayaan mo nang ako ang lumipad para sa ating pamilya. Ibibigay ko sa inyo ang mundo. Pangako. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Isang pangakong napako. Umupo siya sa isang upuan sa pasilyo. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng lakas niya.
walang pag-asa. Paano niya ililigtas ang kanyang anak? Niyakap niya ang kanyang sarili, sinubukang pigilan ang panginginig. Para ilibang ang sarili sa sakit, binuksan niya ang kanyang social media account. Nag-scroll siya ng walang patutunguhan, tinitingnan ang masasayang buhay ng ibang tao. Mga pamilyang kumakain sa labas, mga magkasintahang naglalakbay. Isang buhay na dati ay sa kanya rin. At doon, isang post mula sa isang kaibigan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang group picture sa isang mamahaling restaurant. Nakatag sa litrato ang ilang tao at isang pangalan ang halos dumurog sa puso niya, Clarice. Ang babae ni Adrian. Maganda si Clarice sa litrato. Ang kanyang ngiti ay matamis, ang kanyang buhok ay alon-alon. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Maya. Ang napansin niya ay ang bagay na nakasabit sa braso nito. Isang bag. Isang mamahaling designer bag na kilalang-kilala ni Maya. Limitadong edisyon. Matagal na itong bukambibig ng mga kaibigan niya. Isang bag na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ₱250,000. Sa ilalim ng litrato, may caption si Clarice. Simple lang, pero parang punyal na sumaksak sa puso ni Maya. Salamat, mahal ko. Sa surprise gift, you're the best. Napatitig si Maya sa screen. Ang bag. Ang halaga ng bag. Ang halaga ng operasyon. Ang halaga ng isang bag ay katumbas ng buhay ng kanyang anak. Ang pagkabigla ay dahan-dahang nawala. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Ang init ng kanyang mga luha ay biglang nanlamig sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay nawala. Sa isang iglap, napalitan iyon ng determinasyon na kasing tigas ng bakal. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Lalaban siya. Ang imahe ng mamahaling bag na yon ay nakatatak sa isip ni Maya habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Leo. Payapa na ang paghinga ng kanyang anak. Salamat sa paunang tulong ng mga doktor at sa kaunting perang na ibigay ng kanyang mga magulang matapos niya itong tawagan. Ngunit alam niyang pansamantala lang ang lahat. Ang panganib ay nariyan pa rin, nag-aabang, tulad ng isang bomba na hindi mo alam kung kailan sasabog. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay wala na. Ang natira ay isang malinaw at malamig na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Ana, na isa ring dating flight attendant. Ana, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Maya, kamusta si Leo? Papunta na ako dyan. Okay na siya sa ngayon, sagot ni Maya. Pero may kailangan ako sa'yo. Kailangan ko ng pinakamagaling na abogadong kilala mo. Isang abogado na hindi natatakot lumaban, kahit gaano pa siya kamahal. Natahimik si Ana sa kabilang linya. Maya, sigurado ka na ba dyan? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, maring sabi ni Maya. Ilang sandali pa ng katahimikan bago nagsalita si Ana. May isa. Pero Maya, kilala siya bilang isang napakalamig na tao. Walang puso, sabi ng iba. Pero hindi pa raw siya natatalo sa korte. Ang pangalan niya ay Attorney Ramon Castillo. Ibigay mo sa akin ang numero niya. Sa loob ng isang oras, nakaupo na si Maya sa waiting area ng isang magarang law office sa Makati. Ang bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Taliwas na taliwas sa pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na naligaw sa palasyo. Bago umalis, dumaan siya sa bangko. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may isang maliit na account. Nalihim niyang hinuhulugan sa loob ng maraming taon. Ito ang natitira sa kanyang sahod bilang piloto. Ang kanyang emergency fund. Ngayon na, ang emergency. Kinuha niya ang lahat ng laman nito. Hindi man ito sapat para sa operasyon, pero marahil ay sapat para simulan ang laban. Mrs. De Guzman, the attorney will see you now, sabi ng sekretarya.
Tumayo si Maya at pumasok sa opisina. Si Attorney Ramon Castillo ay nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong suit. Hindi man lang siya tumingala nang pumasok si Maya. "Umupo ka," sabi niya. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga papeles na binabasa. Umupo si Maya sa silyang nasa harapan niya. Naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang kaba. Matapos ang halos 1 minuto ng nakabibiging katahimikan, isinara ni Attorney Castillo ang folder at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Tila binabasa ang bawat kahinaan niya. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mrs. De Guzman?" Inilatag ni Maya ang kanyang kwento. Ang pag-abandona niya sa kanyang karera, ang pagkontrol ni Adrian sa pera, ang panloloko nito, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtanggi nitong bayaran ang ospital para sa sarili nilang anak. Habang nagsasalita siya, wala siyang nakitang emosyon sa mukha ng abogado. Walang awa, walang simpatya. Tila nakikinig lang ito sa isang ulat. Nang matapos si Maya, muling nagsalita ang abogado. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "May pruweba ka ba sa lahat ng sinasabi mo?" "Ano? Anong ibig niyong sabihin?" "Bank statements na nagpapakitang wala kang access sa pera ninyo. Mga litrato o text messages na magpapatunay sa kanyang pangangangaliwa. Mga recording ng pag-uusap ninyo. Anumang bagay na mahahawakan, Mrs. De Guzman. Ang korte ay hindi naniniwala sa mga luha." Napayuko si Maya. Wala po. Lahat ng account ay nasa pangalan niya. Ang cellphone niya, hindi ko mabuksan. Maingat siya." Tumango si Attorney Castillo. Tila inaasahan na ang sagot na yon. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, sa tanawin ng syudad. "Ang asawa mo ay isang respetadong kapitan ng eroplano. Mayaman, makapangyarihan. Ikaw naman," lumingon ito sa kanya, "ay isang may bahay na walang sariling kita. Sa mata ng batas, sa kasalukuyan, ikaw ang dehado." Bumagsak ang mga balikat ni Maya. Ang pag-asang dala niya kanina ay unti-unting naglalaho. "Gusto kong makuha ang anak ko," mahinang sabi ni Maya. "At gusto kong makuha ang nararapat para sa amin." "Lahat ng kliyente ko ay iyan ang gusto." Walang ganang sagot ng abogado. Pero ang gusto ay hindi sapat. Naglabas si Maya ng isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. "Ito po ang lahat ng naipon ko para simulan ng kaso." Tiningnan lang ni Attorney Castillo ang sobre. Hindi ito ginalaw. "Vụ cuộc cô rất khó thưa bà. Chồng cô kiểm soát mọi thứ. Không có bằng chứng rõ ràng, cô sẽ mất tất cả, kể cả con trai." Ang mga salita niyang yon, sinabi sa Tagalog na may halong Ingles, ay parang isang gaunoklan na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Maya. Iyon na ba yon? Tapos na ba ang laban bago pa man magsimula? Pero nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Maya, may bahagyang nagbago sa ekspresyon ng abogado. Isang bagay na hindi mabasa ni Maya. Ngunit, dagdag ni Attorney Castillo, "Hindi ko sinabing imposible." Ibinuka ni Maya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit naunahan na siya nito. "Kung gusto mong ituloy ito, kailangan mong maging matapang. Kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. At higit sa lahat, kailangan mong itigil ang pag-iyak at simulan ang paglaban." Itinulak nito pabalik ang sobre kay Maya. "Itago mo muna yan. Kakailanganin mo yan. Ang unang hakbang ay hindi pa natin kailangan ng pera." Naguguluhang tumingin si Maya sa kanya. Ano po ang unang hakbang? Umupo muli si Attorney Castillo sa kanyang silya at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang kislap ng isang mandirigma sa mga mata nito. "Umuwi ka sa bahay ninyo, Mrs. De Guzman," sabi nito, "at maghahanap ka. Dahil ang bahay na yon ay hindi lang tahanan ng pamilya mo, isa na rin yung crime scene." Matapos umalis ni Maya De Guzman sa kanyang opisina, nanatiling nakaupo si Ramon Castillo sa kanyang silya ng matagal.
Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mapayapa. Ang kwento ni Maya ay umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok ng opisina, nag-iwan ng isang bakas ng pamilyar na sakit. Inabot niya ang isang silver na picture frame na laging nakatayo sa gilid ng kanyang mesa. Sa larawan, isang magandang babae ang nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang mga mata nito'y puno ng buhay at kislap. Ang kanyang asawa, si Elena. 5 taon na ang nakalipas, pero para kay Ramon, tila kahapon lang nangyari ang lahat. Ang pagmamadali papunta sa ospital, ang amoy ng antiseptic, ang mga boses ng doktor na nagbubulungan sa labas ng kwarto, at ang huli sa lahat, ang nakabibinging katahimikan nang sabihin nilang, "We did everything we could, Mr. Castillo." Si Elena ay namatay dahil sa isang simpleng kaso ng appendicitis na naging komplikado dahil sa kapabayaan. Isang maling diagnosis, isang pagkaantala sa operasyon, isang serye ng mga pagkakamali na bumura sa babaeng pinakamamahal niya sa mundo. Idinimanda niya ang ospital. Ginamit niya ang lahat ng kanyang galing bilang abogado. Ngunit natalo siya. Ang ospital ay may mas malalaking abogado, mas maraming pera, mas maraming koneksyon. Sa huli, ang hatol ng korte ay insufficient evidence. Sa araw na yon, may namatay sa loob ni Ramon. Ang tiwala niya sa sistema, ang paniniwala niya sa kabutihan, at ang init sa kanyang puso. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling makakaramdam ng ganoong klaseng kawalan ng kapangyarihan. Kaya naman siya naging pinakamagaling, naging malamig, naging walang talo. Dahil sa mundo ng batas, ang pagkatalo ay hindi lang pagkawala ng kaso. Minsan, ito ay pagkawala ng buhay. Ang kaso ni Maya, ang batang si Leo na nag-aagaw buhay dahil sa pera ay nagbukas ng isang sugat na akala niya'y matagal nang naghilom. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Maya ay ang parehong pagmamakaawang nakita niya sa sarili niya 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkawalang pag-asa nito ay ang parehong lason na halos pumatay sa kanya. Hindi na mauulit. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Marco. "Marco, may bago akong kliyente," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Maya de Guzman. Ang asawa niya ay si Captain Adrian de Guzman. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lalaking yan. "Captain de Guzman? Ang sikat na piloto?" tanong ni Marco. "Malinis ang record niyan, sir." "Walang taong perpekto, Marco. Lahat ay may itinatagong dumi," sagot ni Ramon. "Gusto kong malaman ang kanyang schedule, saan siya pumupunta pagkatapos ng flight, sino ang mga kasama niya, lalo na ang isang babaeng nagngangalang Clarice. At higit sa lahat, gusto kong busisiin mo ang kanyang pananalapi. Bawat sentimo, sundan mo ang pera." "Masusunod, Sir Shahani." Matapos ang tawag, muli niyang tiningnan ang larawan ni Elena. "Hindi ko hahayaang mangyari sa kanila ang nangyari sa atin, mahal ko," bulong niya. Ito ay hindi na lamang isang kaso para sa kanya. Ito ay naging personal. Kinagabihan, habang pauwi na siya, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. "Sir, may nakuha na ako agad," sabi ng investigador sa kabilang linya. May bahid ng pagkasabik sa boses. "Ano yon?" "Sinundan ko si Captain de Guzman mula sa airport kanina. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa isang 5-star hotel sa BGC kasama si Clarice." "Inaasahan ko na yan." Walang ganang sagot ni Ramon. "May iba pa ba?" "Meron, sir. At ito ang kakaiba," sabi ni Marco. Bago siya pumasok sa hotel, may kinausap siyang 2 lalaki sa parking lot. Hindi sila mukhang mga piloto. At ang sasakyan nila, walang plaka. May inabot silang isang maliit na itim na kahon kay De Guzman. Napakunot ang noo ni Ramon. "Kahon? Anong klaseng kahon?" "Hindi ko sigurado, sir. Masyadong mabilis. Pero pagkatapos noon,
Pumasok ang dalawang lalaki sa service entrance ng airport sa may cargo area. Biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Ramon. Cargo area. Isang kapitan ng eroplano, mga kahina-hinalang tao, isang mamahaling pamumuhay na hindi tumutugma sa kanyang sahod. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pangangaliwa at away sa pera. May mas malaki, may mas mabigat. Marco, sabi ni Ramon, ang boses niya ay seryoso at mababa. Huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanya. Bawat galaw, bawat kausap. Kailangan kong malaman ang lahat. At mag-iingat ka. Opo, sir. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad na nagliliwanag sa gabi. Ang laban ni Maya de Guzman ay hindi lang palalaban sa isang taksil na asawa. Lumalaban siya sa isang halimaw na may maraming mukha. At ngayon, kasama na rin siya sa laban na yon na ng anino at kasinungalingan. Sumunod siya sa sinabi ni Attorney Castillo. Kailangan niyang maghanap ng pruweba. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang kanilang kasambahay, dahan-dahan siyang pumasok sa study room ni Adrian. Ito ang kaharian ng kanyang asawa, isang lugar na bihirang-bihira niyang pasukin. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Binuksan niya ang bawat drawer. Tiningnan ang bawat folder. Karamihan ay mga papeles lang ng eroplano, mga manual, at mga statement ng bangko na wala namang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magazine, nakikita niya ang isang money piece na leather-bound na notebook. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang listahan ng mga petsa, mga numero ng flight, at mga pangalan ng syudad. Sa tabi ng bawat isa, may nakasulat na halaga ng pera. Malalaking halaga. Mas malaki pa sa opisyal na sahod ng isang kapitan. Hindi niya naiintindihan ang lahat, pero alam niyang importante ito. Gamit ang kanyang cellphone, mabilis niyang kinuhanan ng litrato. Ang bawat pahina, nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato nang biglang bumukas ang pinto. Napatayo si Maya. Halos mabitawan ang cellphone. Si Adrian, nakatayo ito sa may pinto, nakakunot ang noo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Adrian. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ako. Hinahanap ko lang yung resibo ng insurance ni Leo. Nanginginig na pagsisinungaling ni Maya. Lumapit si Adrian sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tiningnan nito ang nakabukas na notebook sa mesa. Agad niyang isinara ito at itinago sa drawer. Saka hinarap si Maya. Huwag na huwag kang papasok dito nang walang pahintulot ko, naintindihan mo? Sabi nito, halos pabulong ngunit puno ng diin. At huwag na huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Isang bagay ang nag-iba kay Maya ng gabing iyon. Ang dating takot na nararamdaman niya sa tuwing nagagalit si Adrian ay napalitan ng tapang. Bakit, Adrian? May itinatago ka ba? Matapang niyang tanong. Nagulat si Adrian sa kanyang pagsagot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Wala kang pakialam, Maya. Ang trabaho mo lang ay maging ina kay Leo. Kaya bumalik ka na sa kwarto mo at hayaan mo akong magtrabaho. Kinabukasan, naramdaman ni Maya ang unang ganti ni Adrian. Pumunta siya sa grocery store para bumili ng mga prutas para kay Leo. Ngunit nang iaabot na niya ang kanyang credit card, sinabi ng kahera, "Sorry ma'am, decline po." Sinubukan niya ang isa pa. Decline din po. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mukha habang pinagtitinginan siya ng mga tao sa linya. Ipinahiya siya. Alam niyang si Adrian ang may gawa nito. Kinansela nito ang lahat ng card niya. Naiwan niya ang cart na puno ng pinamili at lumabas ng grocery na walang dala. Pagdating niya sa ospital,
Mas masahol pa ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Adrian sa lobby. Kausap ang mga administrator ng ospital. Nang makita siya nito, ngumiti ito nang mapang-asar at lumapit sa kanya. Binayaran ko na ang balanse natin sa ngayon, sabi nito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Leo. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Maya, na ako ang provider ng pamilyang ito at gagawin ko ang lahat para protektahan ang anak ko, maging mula sa isang iresponsable at pabayang ina. Nang mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Ipinagbawal ni Adrian ang pagbisita ng ilang kaibigan ni Maya kay Leo. Tumawag ito sa mga dati nilang katrabaho sa airline at nagpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang mental instability. Bigla, ang mga taong dati niyang kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Naramdaman ni Maya ang unti-unting pagpiga ng mga pader sa paligid niya. Ginagamit ni Adrian ang pera at impluwensya nito para ihiwalay siya sa lahat, para gawin siyang mahina at walang kalaban-laban. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nakaupo sa lab ng ospital, pakiramdam niya ay bibigay na siya. Tila lahat ng tao ay tinalikuran na siya. Biglang may isang kotseng huminto sa tapat niya. Bumaba mula rito si Attorney Castillo. Mukhang mahirap ang araw mo, sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Hindi sumagot si Maya. Niyakap lang niya ang kanyang sarili. Ipinadala mo ba yung mga litrato? Tanong ng abogado. Tumango si Maya. Magaling. Umupo si Ramon sa tabi niya sa bench. Huwag kang magpatinag sa mga ginagawa niya, Maya. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang sumuko ka. Tumingin si Maya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod. Paano ako lalaban? Kinukuha niya ang lahat sa akin. Hindi pa niya nakukuha ang pinakamahalaga. Sabi ni Ramon, ang boses ay mas malumanay kaysa dati, ang katotohanan. At iyon ang panlaban natin. May iniabot si Ramon na isang bote ng tubig kay Maya. Uminom ka, sabi nito. Ang laban na ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Sa simpleng gesto na yon, naramdaman ni Maya ang isang kislap ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa, pero nang paalis na siya para bumalik sa kwarto ni Leo, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Adrian. Isang video. Nanginginig niyang pinindot ang play. Sa video, nasa isang indoor playground si Leo. Mukha itong masaya, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Adrian at si Clarice. Si Clarice ay nakangiting nakikipaglaro kay Leo at sa isang bahagi ng video, hinawakan pa nito ang kamay ng kanyang anak. Sa ilalim ng video, may text. Leo really likes Clarice. The court will love this. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi lang siya ipinapahiya at inihihiwalay ni Adrian. Pinapalitan na siya nito. Nakatayo si Clarice sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang penthouse unit, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mula sa itaas, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City. Isang tanawin na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang tanawin na binayaran ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang magandang babae, nakasuot ng seda, napapalibutan ng karangyaan. Ito ang imaheng gusto niyang ipakita sa mundo. Ang imahe ng isang babaeng nakuha ang lahat ng gusto niya. Pero sa likod ng mga matang iyon, mayroong apoy. Isang apoy na sinindihan ng galit at pagnanasang maghiganti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang video na ipinadala sa kanya ni Adrian kanina. Ang video nila ni Leo sa playground. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kawawang bata, bulong niya sa sarili. Nadamay ka sa kasalanan ng ama mo. Lumakad siya papunta sa kanyang walk-in closet. Ang bawat estante ay puno ng mga designer bag, sapatos at damit. Ang bawat isa ay regalo mula kay Adrian. Ang bawat isa ay isang tropeyo sa kanyang laro. Tiningnan niya ang mga ito. Hindi nang may paghanga,
kundi ng may pagkasuklam. Ang mga ito ay simbolo ng kasakiman at kataksilan ni Adrian. Sa pinakadulo ng closet, sa likod ng isang hilera ng mga damit, may isang maliit na safe. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga alahas ang laman, kundi isang luma at kupas na kahon ng sapatos. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon at umupo sa kama. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang dahan-dahan niyang inilabas ang kahon at umupo sa kama. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang luma at naninilaw na litrato ng isang masayang pamilya. Siya, bilang isang maliit na batang babae na nakakandong sa kanyang ama. Ang kanyang ama, si Captain Danilo Reyes, ay nakangiti ng buong pagmamalaki. Suot ang kanyang uniforme ng piloto. Sa ilalim ng litrato, naroon ang isang lumang dyaryo. Ang headline, Airline Pilot in Smuggling Scandal, Stripped of License. Naalala ni Clarice ang araw na yon, ang pagdating ng mga pulis sa bahay nila, ang pag-iyak ng kanyang ina, ang kahihiyan sa mga mata ng kanyang ama, isang mabuti at marangal na tao na bigla na lang nawalan ng lahat. Hindi na muling nakalipad ang kanyang ama. Ang kahihiyan at depresyon ay dahan-dahang pumatay dito makalipas ang ilang taon. At ang taong nasa likod ng lahat ng iyon, ang kasosyo at kaibigan ng kanyang ama na nagturo sa kanya bilang tanging may sala para iligtas ang sarili nitong balat. Ang taong umagaw sa posisyon na dapat sana ay para sa kanyang ama. Si Captain Adrian de Guzman. Inabot niya ang isa pang bagay mula sa kahon. Isang maliit na voice recorder. Dito nakatago ang lahat ng kanyang ebidensya. Ang bawat pag-uusap nila ni Adrian kung saan ipinagmamalaki nito ang kanyang mga diskarte, ang bawat transaksyon, bawat pangalan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Adrian. "Hello, mahal," sabi ni Adrian sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Nakita mo ba ang video? Panalo na tayo dito. Sa susunod na linggo, kapag nakuha ko na ang full custody, lilipad tayo papuntang Paris. Tayong dalawa lang." "Talaga, mahal? Ang sweet mo naman," sagot ni Clarice. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Pero paano si Maya?" "Si Maya?" Tumawa si Adrian. "Wala na siyang laban. By the time I'm done with her, wala nang maniniwala sa kanya. She will be nothing." "Galing mo talaga, mahal." "Siyempre. Ako pa ba?" "O sige na, may flight ako bukas. Good night, my love. Dream of Paris." "Good night," sabi ni Clarice at ibinaba ang telepono. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumapit siya sa kanyang laptop at nag-type ng isang email. Ang tatanggap, isang encrypted, anonymous email address. Ang address ng investigador ni Attorney Ramon Castillo. "Tingnan ninyo ang flight manifest ng susunod na flight ni Captain de Guzman papuntang Hong Kong. May special cargo siyang hindi deklarado. Hanapin ninyo ang isang crate na may markang medical supplies." Pinindot niya ang send. Hindi niya gusto si Maya. Para sa kanya, si Maya ay isang babaeng nagpakatanga sa pag-ibig, isang babaeng mahina. Ngunit sa digmaang ito, mayroon silang iisang kaaway. At alam ni Clarice na ang pagkawasak ni Adrian ay hindi magiging kumpleto kung hindi nito mararanasan ang mawalan ng lahat, pati na ang imahe ng isang perpektong ama. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang ama. Ang paghihiganti ay isang laro na nangangailangan ng pasensya. Halos 10 taon siyang naghintay, nag-aral, nagplano. Inakit niya si Adrian. Naging perpektong laruan nito habang dahan-dahan niyang sinisira ang pundasyon ng mundo nito. Ang paghihiganti ay malapit ng matikman at ito'y magiging kasing tamis ng pinakamahal na alak. Muli siyang tumingin sa social media profile ni Maya. Nakita niya ang isang litrato ni Maya noong piloto pa ito.
Nakatayo sa harap ng isang eroplano, ang ngiti ay abot tenga. Isang ngangiting matagal nang nawala. Pasensya na, Maya. Sa digmaang ito, lahat tayo ay may isasakripisyo. Bulong niya sa hangin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi niya na umaasa. Umaasa na kapag tapos na ang lahat ng ito, muling makakahanap ng dahilan ang babaeng iyon para ngumiti ng ganoon. Muling makabalik sa langit kung saan ito nararapat. Dahil alam niya, higit kanino man, kung gaano kasakit ang mawalan ng pakpak. Ang opisina ni Ramon Castillo ay naliligo sa dilim, maliban sa liwanag na nagmumula sa kanyang laptop. 2:00 na ng madaling araw, ngunit gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Sa screen, nakabukas ang mga litratong ipinadala ni Maya. Ang mga pahina mula sa notebook ni Adrian, mga numero, petsa, halaga. Tila mga walang kwentang numero lang, pero alam ni Ramon na may itinatago ang mga ito. Sa kabilang monitor naman, naroon ang mga ulat mula kay Marco, ang kanyang investigador. Mga litrato ni Adrian kasama si Clarice, mga listahan ng mga mamahaling regalo, mga hotel booking. Isang tipikal na kaso ng pangangaliwa. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang mga gastos ni Adrian ay sobrang laki. Kahit para sa sahod ng isang senior captain, ang penthouse ni Clarice, ang mga sasakyan, ang mga alahas. May ibang pinagkukunan ng pera si Adrian. At marahil, ang sagot ay nasa mga numerong tinititigan niya. Biglang may lumabas na notification sa kanyang screen. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang sender, isang encrypted address. Ito na ang pangalawang beses na nakatanggap siya ng email mula dito. Ang una ay noong nakaraang linggo na nagsasabing sundan ang pera ni Adrian. Binuksan niya ang email. Maikli lang ang mensahe. Tingnan ninyo ang flight manifest ng susunod na flight ni Captain de Guzman papuntang Hong Kong. May special cargo siyang hindi deklarado. Hanapin ninyo ang isang crate na may markang medical supplies. Napakunot ang noo ni Ramon. Sino ang nagpapadala nito? Isang kaaway ni Adrian? Isang empleyado ng airline na may konsensya? O isang taong naglalaro ng sarili nitong laro? Hindi na mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang impormasyon. Agad niyang tinawagan si Marco. Marco, gising ka pa? Para sa inyo, sir. Laging gising. Sagot ng investigador. Anong kailangan ninyo? Kailangan ko ng flight manifest ni Captain de Guzman para sa flight niya mamayang umaga papuntang Hong Kong. At kailangan kong malaman kung may kargamento siya na may markang medical supplies. Medyo mahirap yan, sir. Restricted ang access dyan. Gawan mo ng paraan, Marco? Dobleng bayad? Mariing sabi ni Ramon. Alam niyang malapit na sila. Ramdam niya ito. Makalipas ang 1 oras ng paghihintay na puno ng tensyon, muling tumawag si Marco. Nakuha ko na, sir. Sabi nito, hinihingal. Positive. May isang crate ng medical supplies na idineklara sa ilalim ng isang non-profit organization. Pero nang tingnan ko ang records ng NGO, halos 1 taon nang hindi active. Iyon na nga, bulong ni Ramon. Isang multong organisasyon, isang perpektong takip. Sir, may isa pa? Dagdag ni Marco. Nang chinek ko ang mga nakaraang flight ni de Guzman na may katugmang petsa sa notebook na hawak ninyo, lahat sila ay may kargamentong medical supplies o machine parts mula sa parehong NGO. Para kay Ramon, tila isang malaking bomba ang sumabog sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng smuggling ng mga designer bag o relo. Ang paggamit ng takip na medical supplies ay mas seryoso. Ito ay organized. Ito ay mapanganib. Ang kasong hawak niya ay hindi na isang simpleng kaso ng pag-aaway ng mag-asawa. Isa na itong malubhang kasong kriminal. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-aalala para kay Maya. Isinusuot niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung gaano kapanganib. At siya, bilang abogado niya,
ang nagtulak sa kanya doon. Kinakailangan nilang mag-usap. Ngayon din, tinext niya si Maya. Magkita tayo sa coffee shop malapit sa ospital. Ngayon na, urgent. Pagdating ni Ramon sa coffee shop, naroon na si Maya, nakaupo sa isang sulok. Baka sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Attorney, anong nangyari? Tanong nito. Hindi nagsalita si Ramon. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob, naroon ang kopya ng flight manifest, ang mga litrato ng Peking NGO, at ang koneksyon nito sa notebook ni Adrian. Maya, seryosong sabi ni Ramon, ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa pag-aagawan ninyo sa anak mo. Mas malaki pa rito. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang hinala niya sa smuggling, ang panganib na maaring idulot nito. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Maya. Ngunit sa likod ng takot na yon, nakita rin niya ang apoy. Ang parehong apoy na nakita niya noong unang araw silang magkita. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Maya. May dalawa tayong pagpipilian, sabi ni Ramon. Una, maaari nating gamitin ang impormasyong ito bilang leverage para mapilit si Adrian na ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Custody, pera, at pagkatapos ay aatras na tayo. Ito ang ligtas na paraan. Tumingin si Maya sa kanya. At ang pangalawa, nagbuntong hininga si Ramon. Ang pangalawa ay ibibigay natin ang lahat ng ito sa mga awtoridad. Susugal tayo. Gagamitin natin ito para hindi lang siya matalo sa kaso ng pamilya, kundi para makulong siya sa mga krimen na ginawa niya. Pero Maya, diin niya, ang daan na ito ay mapanganib. Kung malaman niyang alam natin, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tumingin si Maya sa labas ng bintana sa madilim na kalye. Matagal siyang natahimik. Ang kinabukasan niya at ng kanyang anak ay nakasalalay sa desisyon na gagawin niya sa sandaling iyon. Ginawa niya ito, mahinang sabi ni Maya. Tila kinukumbinsi ang sarili. Ginawa niya ang lahat ng ito, habang ang anak namin ay nag-aagaw buhay dahil sa perang ipinagkait niya. Muli siyang humarap kay Ramon at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging determinasyon na lamang. Ibagsak natin siya, attorney, sabi niya. Let's bring him down. Sa sandaling iyon, alam ni Ramon na hindi na siya ang nag-iisang mandirigma sa laban na ito. Papaalis na sila ng coffee shop nang biglang may dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang dumaan sa kanilang tabi. Ang isa sa kanila ay sadyang binangga ang balikat ni Maya. Huminto ito sandali, lumingon, at bumulong ng may pahiwatig na pagbabanta. Huwag kang makialam sa hindi mo laban. At pagkatapos ay naglakad na sila palayo, naglaho sa dilim ng gabi. Nanigas si Maya sa kinatatayuan, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang panganib na sinasabi ni Ramon ay hindi na lamang isang posibilidad. Ito ay totoo. At ito ay nasa harapan na nila. Ang mga salitang ibinulong ng lalaki ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Maya. Huwag kang makialam sa hindi mo laban. Pagkatapos ng insidente sa coffee shop, inihatid siya ni Ramon pabalik sa ospital. Kahit na sinubukan siyang pakalmahin ng abogado, hindi na maalis sa kanya ang matinding kaba. Ang panganib ay totoo. Hindi na ito isang abstract na konsepto na pinag-uusapan lang nila sa loob ng isang ligtas na opisina. May mga mata nang nakamasid sa kanya. Sino sila? Tanong niya kay Ramon bago ito umalis. Hindi ko alam. Seryosong sagot ng abogado. Pero malinaw ang mensahe nila. Alam nilang may alam tayo. Kailangan nating mag-ingat ng doble, Maya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Maya. Ang babala ay sinundan ng mga konkretong aksyon. Isang umaga, natagpuan niyang flat ang lahat ng 4 na gulong ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, isang patay na daga ang iniwan sa pintuan ng apartment ng kanyang mga magulang.
Maliliit na bagay, pero malakas ang mensahe. Kaya ka naming saktan. Kasabay nito, lalo pang tumindi ang pag-atake ni Adrian sa kanyang reputasyon. Tinawagan niya ang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Carla, isang kapwa-piloto na nangako ng tulong. "Carla, kamusta?" "Maya, pasensya na. Busy ako ngayon." Mabilis na sagot nito sa kabilang linya. Halata ang pag-iwas sa boses. "Sandali lang, Carla. Kailangan ko lang ng tulong. Maya hindi ko kaya," putol nito. Tumawag sa akin si Captain de Guzman. Nagbabala siya. Sinabi niya sa lahat na huwag kang kausapin. Kung tutulungan kita, baka mawalan ako ng trabaho. Pasensya na talaga. At ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Maya, hawak ang cellphone. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Kahit ang mga taong inaasahan niyang kakampi ay tumatalikod na sa kanya. Ang kapangyarihan at impluwensya ni Adrian ay parang isang higanting sapot na unti-unting bumabalot sa kanya. Iniiwan siyang mag-isa at walang makapitan. Gabi-gabi, binibisita niya si Leo sa ospital. Ito na lang ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng natutulog na anak, ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Para kay Leo. Isang gabi, nadatnan niya si Ramon sa labas ng kwarto ni Leo. Tahimik na nakamasid mula sa salamin. "Attorney," gulat na sabi ni Maya. "Anong ginagawa ninyo dito?" Lumingon si Ramon. Ang karaniwang malamig na ekspresyon sa mukha nito ay bahagyang lumambot nang makita siya. "Galing ako sa isang meeting malapit dito. Naisip kong dumaan," sabi nito. "Kamusta siya?" "Stable pa rin," sabi ng doktor. "Malakas siyang bata," sagot ni Maya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mana sa ina," mahinang sabi ni Ramon. Halos pabulong. Nagulat si Maya. Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang personal na komento mula sa laging propesyonal na abogado. Naupo sila sa bench sa pasilyo. Sa pagkakataong yon, hindi sila abogado at kliyente. Dalawang tao lang sila na parehong may pinagdadaanan. "Nahihirapan na ako, attorney." Pag-amin ni Maya, ang boses ay basag. "Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako sa laban na ito." Tumingin si Ramon sa malayo. "Alam mo, noong nawala ang asawa ko," nagsimula siyang magkwento. Ikinagulat ni Maya. "Naramdaman ko rin yan. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa laban sa buong mundo. Walang naniwala sa akin. Walang tumulong. Ang sakit at ang galit. Halos ubusin ako." Ito ang unang beses na nagkwento si Ramon tungkol sa kanyang personal na buhay. Nakikinig lang si Maya. Nakikita ang tao sa likod ng maskara ng pagiging matigas. Pero natutunan ko, pagpapatuloy ni Ramon, na kung minsan, ang kailangan mo lang ay isang taong maniniwala sa'yo. Isang taong hindi ka tatalikuran. At mula doon, doon ka huhugot ng lakas para bumangon ulit. Tumingin siya ng diretso kay Maya. "Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Maya. Nandito ako. Naniniwala ako sa'yo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong nag-abot sa kanya ng liwanag. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Maya. Isang email. "Ano yan?" tanong ni Ramon. Binuksan ni Maya ang email. Galing ito sa law firm ni Adrian. Nakalakip dito ang isang formal na dokumento. Nanginginig niyang binasa ang nilalaman. "Ano to?" Bulong niya. Kinabahan si Ramon. "Maya, anong nakasulat?" Itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay namumutla. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. "Nagsampay siya ng kaso," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "For sole custody." Sinasabi niyang unstable ako
na incapable akong mag-alaga kay Leo. Ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Sa ilalim ng petisyon, nakalista ang mga pangalan ng mga saksing susuporta sa panig ni Adrian. Ang pangalan ng dati niyang matalik na kaibigan, si Carla, ay nasa pinakaitaas ng listahan. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, bawat bulong ay umuugong. Bawat pag-ubo ay tila isang malakas na ingay. Nakaupo si Maya sa tabi ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, nanginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Adrian kasama ang kanyang makisig at mamahaling abogado. Ngumiti pa ito nang mapang-asar nang magtama ang kanilang mga mata. Ito pa lang ay isang preliminary hearing para pagpasyahan ang temporary custody ni Leo habang hindi pa natatapos ang buong kaso. Ngunit para kay Maya, ito na ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. All rise! Anunsyo ng bailiff. Tumayo ang lahat habang pumapasok ang hukom. Nagsimula na ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Adrian. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Inilatag niya ang kanyang mga argumento. Ipininta niya si Adrian bilang isang mapagmahal na ama at isang responsableng provider na nag-aalala lamang sa kapakanan ng kanyang anak. Your Honor, sabi ng abogado, ang tanging hangad po ng aking kliyente ay ang kaligtasan ng batang si Leo. Ang kanyang ina, si Mrs. De Guzman, ay kasalukuyang dumadaan sa isang matinding emotional distress. Hindi po natin siya masisisi, ngunit hindi rin po natin maipagkakatiwala sa kanya ang isang batang may maselang kalagayan. Pagkatapos ay iprinisenta niya ang mga ebidensya. Isang pekeng medical certificate mula sa isang psychologist na nagsasabing si Maya ay mentally unstable. Mga bank statement na nagpapakitang wala siyang sariling pera. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sinumpaang salaysay mula kay Carla. Tinawag si Carla sa witness stand. Nag-iwas ito ng tingin kay Maya habang naglalakad. Miss Carla Reyes, tanong ng abogado ni Adrian, bilang isang matalik na kaibigan ni Mrs. De Guzman, ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kasalukuyang estado? Yumuko si Carla. Si Maya po. Madalas na siyang tulala, umiiyak. Minsan, sinisigawan niya ako sa telepono. Nag-aalala po ako para sa kanya. Hindi na po siya ang Mayang kilala ko. Bawat salita ni Carla ay parang isang punyal na direktang tumutusok sa puso ni Maya. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na nagsisinungaling si Carla, na binayaran o tinakot siya ni Adrian. Tiningnan niya si Ramon, nagmamakaawa. Ngunit umiling lang si Ramon ng bahagya. Hindi pa nila oras. Nang si Ramon na ang nagsalita, sinubukan niyang kontrahin ang lahat. Ngunit ang ebidensya nila tungkol sa smuggling ay hindi pa maaaring gamitin sa isang family court. Masyado pa itong maaga, masyadong mapanganib. Ang tanging hawak nila ay ang katotohanan ni Maya, na sa sandaling iyon ay tila isang bulong na lamang laban sa malakas na sigaw ng kasinungalingan. Your Honor, sabi ni Ramon, ang aking kliyente ay isang ina na lumalaban para sa kanyang anak. Ang kanyang emosyon ay hindi senyales ng instability, kundi senyales ng pagmamahal. Ngunit ang mukha ng hukom ay nanatiling hindi nagbabago. Pagkatapos ng halos 2 oras, nag-recess ang korte. Habang naghihintay sila ng desisyon, lumapit si Adrian kay Maya. Sinabi ko na sa'yo, Maya, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Wala kang laban sa'kin. Sumuko ka na lang. Pumirma ka sa isang kasunduan. Hahayaan kitang bisitahin si Leo paminsan-minsan. Hindi, mariing sagot ni Maya. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. Hindi ako susuko sa anak ko. Tumawa si Adrian. Bahala ka, pero tandaan mo,
Ako ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Muling bumalik ang hukom. Ang buong silid ay natahimik. Ang tibok ng puso ni Maya ay halos bumasag sa kanyang dibdib. After careful consideration of the preliminary evidence presented, nagsimulang magsalita ang hukom. It is the decision of this court to grant temporary sole custody of the minor, Leo de Guzman, to his father, Mr. Adrian de Guzman. Hindi na narinig ni Maya ang mga sumunod na salita. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na pagbagsak ng martilyo ng hukom. Bawat pagpukpok ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Nawala na. Nawala na ang kanyang anak. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Nakita niya ang mapagwaging ngiti sa labi ni Adrian. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ni Carla. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Ramon. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Hindi siya makahinga. Paglabas nila ng korte, nakaupo lang si Maya sa isang bench sa pasilyo, nakatingin sa kawalan. Ang lahat ng luha na pinigilan niya ay bumuhos na. Hindi na ito mga hikbi. Isa na itong hagulgol ng isang inang inagawa ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang lahat ng kanyang tiniis ay nauwi sa wala. Talo na siya. Umupo si Ramon sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang niya si Maya na ilabas ang lahat ng sakit. Nang bahagyang kumalma ang kanyang pag-iyak, inabutan siya nito ng panyo. Wala na, sabi ni Maya sa pagitan ng mga hikbi. Wala na si Leo. Talo na ako, Ramon. Talo na ako. Kinuha ni Ramon ang kamay ni Maya. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at matatag. Hindi pa, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng isang nakatagong galit. Tumingin si Maya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. He won a battle, Maya. But we are going to win the war. May kakaibang kislap sa mga mata ni Ramon. Isang kislap na hindi pa nakikita ni Maya dati. I have a plan, sabi nito. But it's dangerous, and I need you to trust me completely. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ang tunog ng mahinang jazz music at ang masayang tawanan ay nagpapahiwatig ng isang gabing puno ng selebrasyon. Ito ang taunang Aviation Excellence Awards, ang pinakaprestihiyosong gabi para sa industriya ng abyasyon sa bansa. At sa gabing iyon, ang bituin ay walang iba kundi si Captain Adrian de Guzman. Siya ang tatanggap ng pinakamataas na parangal, ang Pilot of the Year. Nakatayo si Adrian sa gitna ng mga bumabati sa kanya. Hawak ang isang baso ng champagne. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Nasa kanya na ang lahat. Ang parangal, ang respeto ng kanyang mga kasamahan. At higit sa lahat, nasa kanya na si Leo. Natalo na niya si Maya. Ang babaeng iyon, na minsan niyang minahal, ay isa na lamang anino ng nakaraan. Isang abala na matagumpay niyang naalis. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Clarice. Mamaya, pagkatapos ng seremonya, sila na ang magiging opisyal na magkasama. Ang perpektong power couple. Dumating ang oras. Tinawag ang kanyang pangalan. Sa gitna ng malakas na palakpakan, umakyat siya sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Kinuha niya ang tropeo, mabigat at malamig sa kanyang kamay. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Maraming salamat sa parangal na ito. Simula niya. Ang paglipad ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay tungkol sa tiwala. Tiwala ng mga pasahero, tiwala ng kumpanya, at tiwala ng ating pamilya. Nakatayo si Maya sa madilim na bahagi sa likod ng ballroom. Katabi si Ramon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, tila isang multo sa gitna ng karangyaan. Handa ka na ba? Tanong ni Ramon. Tumingin si Maya sa entablado. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Adrian. Ang nangiting iyon na minsan ay nagpakilig sa kanya,
ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding galit. Naalala niya ang mukha ni Leo nang huli silang magkita, ang pag-iyak nito nang pilitin siyang iwan sa poder ng kanyang ama. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Tumango siya kay Ramon. Opo. At gusto kong ialay ang parangal na ito sa pinakamahalagang inspirasyon ko, pagpapatuloy ni Adrian, ang aking anak, si Leo. Isang "o" ang narinig mula sa mga manonood. Pinagdadaanan man namin ang isang mahirap na pagsubok ngayon, nananatili siyang aking lakas. Para sa iyo ito, anak. Itinaas niya ang kanyang tropeyo. Ang palakpakan ay mas lalong lumakas, ngunit bigla, namatay ang ilaw sa entablado. Tanging ang malaking screen sa likod ni Adrian ang nanatiling may ilaw. Ang logo ng airline ay biglang napalitan ng isang imahe. Isang litrato ni Adrian at Clarice na magkahalikan sa isang hotel. Nagkaroon ng bulungan sa buong ballroom. Napatingin si Adrian sa screen, hindi makapaniwala. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang mga imahe, mga kopya ng bank statement, mga resibo ng mga mamahaling regalo para kay Clarice. Isang litrato ng bag na nagkakahalaga ng ₱250,000. At ang pinakamatindi, ang petsa ng pagbili ng bag na yon, ang mismong araw na si Leo ay isinugod sa ospital. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Sino ang may gawa nito? Ito na ang senyales. Sa tulong ng isang technician na binayaran ni Ramon, na-hijack nila ang presentation. Habang nagkakagulo ang lahat, dahan-dahang naglakad si Maya papunta sa entablado. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Isang babaeng hindi nila kilala, ngunit mayroong bigat at awtoridad. Sa bawat hakbang, kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa podium. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Ang dating hari ng mundo ay ngayon tila isang basang sisiw sa ilalim ng liwanag. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula si Maya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako si Maya de Guzman, ang asawa ng lalaking nasa harapan ninyo. Isang malakas na hininga ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga nakikita ninyo sa screen, pagpapatuloy niya, ay hindi lamang mga litrato ng kataksilan. Sila ay mga simbolo ng kanyang pagpili. Nagbago ang nasa screen, lumabas ang mga litrato mula sa notebook ni Adrian, ang mga petsa, ang mga numero ng flight. Kasunod nito ay mga dokumento ng kargamento, mga papeles mula sa customs. Pinili niyang gamitin ang kanyang posisyon para sa kasakiman. Sabi ni Maya, ang boses ay unti-unting tumataas. Pinili niyang bumili ng mga mamahaling regalo habang ang sarili niyang anak ay nag-aagaw buhay sa ospital dahil wala raw siyang pera. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at galit. Ang parangal na hawak niya ay simbolo raw ng tiwala. Ngunit ang tanong ko sa inyo, paano ninyo pagkakatiwalaan ang inyong buhay sa isang taong kahit ang buhay ng sarili niyang anak ay kayang talikuran? Itinuro niya ang kanyang daliri kay Adrian. "This is the price for my son's breath." Sigaw niya. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga ahente mula sa Bureau of Customs. Natulala si Adrian, hindi siya makagalaw. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang papalapit sa kanya ang mga pulis para pusasan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Maya. Ngunit sa likod ni Maya, sa may exit door, nakita niya ang isa pang tao. Si Clarice. Nakatayo ito roon, tahimik na nanonood. At bago ito tuluyang tumalikod at maglaho sa dilim, isang maliit, mapagwaging ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Doon na pagtanto ni Adrian, hindi lang si Maya ang kanyang kinalaban. Kinanyon siya. Mula sa dalawang magkaibang direksyon, ang huling imahe na nakita ng lahat ay ang Pilot of the Year na kinaladkad palabas ng ballroom
Suot ang isang pares ng kumikinang na posas. Tapos na ang paglipad ni Icarus. Nasunog na ang kanyang mga pakpak at siya'y bumagsak mula sa langit. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay mas malinis at ang langit ay tila mas bughaw. Ang ingay ng nakaraang iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng katahimikan ng isang bagong simula. Si Adrian de Guzman ay napatunayang nagkasala hindi lang sa smuggling, kundi pati na rin sa tax evasion at perjury. Ang kanyang sentensya ay mahaba at mabigat. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa industriya, isang kwento ng pagbagsak mula sa ituktok. Si Clarice ay hindi kailanman lumitaw sa publiko. Matapos niyang ibigay ang kanyang testimonya sa mga awtoridad bilang isang state witness, naglaho siyang parang bula. May mga nagsasabing nagsimula siya ng bagong buhay sa ibang bansa. Dala ang hustisyang matagal na niyang inasam para sa kanyang ama. Si Maya naman, natagpuan ang kanyang kapayapaan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Dahil sa mga krimen ni Adrian, napawalang bisa ang kanilang kasal. Iginawad sa kanya ng korte ang buong karapatan kay Leo, kasama ang isang malaking halaga bilang danyos mula kay Adrian at sa airline company na napatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang security protocols. Isang maaraw na hapon, magkasama sina Maya at Leo sa isang parke. Si Leo, na ngayon ay malusog at malakas na, ay masayang tumatakbo at nagpapalipad ng isang saranggola. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Maya. "Mas mataas pa, Mama! Mas mataas pa!" Sigaw ng bata. Ngumiti si Maya. "Sige anak, paliparin mo hanggang sa maabot niya ang mga ulap." Umupo siya sa isang bench at pinanood ang kanyang anak. Ang saranggola, na sumasayaw sa ihip ng hangin, ay sumisimbolo sa lahat ng pinagdaanan niya. May mga pagkakataong ito'y bumabagsak, ngunit sa tamang hangin at tamang paggabay, ito'y muling lumilipad. Mas mataas, mas matatag. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang text message mula kay Ramon. "Kamusta ang future, Captain? Pasensya na, hindi ako makakahabol sa first flight mo mamaya. May hearing ako para sa isang kliyenteng katulad mo dati. Pero nandito lang ako, nakatingin sa langit. I'm proud of you, Maya. See you when you get back." Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Maya. Si Ramon ay naging isang sandigan sa gitna ng unos. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namumuo, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa respeto at pag-unawa. Walang pagmamadali. Ang mahalaga, sila'y nagpapagaling, magkasama. Makalipas ang ilang oras, ang parke ay napalitan ng isang paliparan. Nakatayo si Maya sa harap ng isang salamin sa loob ng locker room ng mga piloto. Suot niya ang isang bagong plansang uniforme. Sa kanyang balikat naroon ang 4 na guhit na nagsasabing siya ay isang kapitan. Hindi ito ang uniforme ng dati niyang kumpanya. Isa itong mas maliit na airline, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalaga. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong pinaghirapan niya. Ginamit niya ang bahagi ng pera para bumalik sa flight school, para kunin ang lahat ng kinakailangang training at certification para muling makalipad. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng takot at nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang mga pangarap na matagal niyang ibinaon ay muli niyang hinukay, hindi para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili. Naglakad siya palabas ng locker room, ang kanyang mga sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig. Bawat hakbang ay may bigat ng tagumpay. Sinalubong siya ng kanyang co-pilot, isang mas batang lalaki na may paghanga sa mga mata. "Ready, Captain de Guzman?" tanong nito. Tumango si Maya. De Guzman Reyes, pagtatama niya, gamit ang kanyang pagkadalaga. Isang maliit na bagay, ngunit isang malaking pahayag. Pagpasok niya sa cockpit,
Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam, ang amoy ng makina, ang libu-libong ilaw at switch sa panel. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Umupo siya sa kaliwang upuan, ang upuan ng kapitan. Hinawakan niya ang control yoke. Pakiramdam niya ay umuwi na siya. Tumingin siya sa labas, sa mahabang runway na nasa kanyang harapan. Ito ang kanyang daan, patungo sa kalayaan. Kinuha niya ang radyo. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay kalmado at puno ng awtoridad. Isang boses na muling natagpuan ang kanyang kapangyarihan. Manila Tower, this is Captain De Guzman Reyes. Flight 5J321, ready for takeoff. Habang dahan-dahang umuusad ang eroplano sa runway, palakas ng palakas ang ugong ng makina. At sa isang perpektong sandali, iniangat niya ang eroplano. Ang bigat ng lupa ay nawala. Sila'y nasa himpapawid na. Sa ibaba, ang mga problema at sakit ng nakaraan ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging mga tuldok na lamang. Sa itaas, sa gitna ng malawak na kalangitan at puting ulap, wala nang iba, kundi ang pangako ng isang bagong umaga. Si Maya ay muling lumilipad. At sa pagkakataong ito, siya na ang piloto ng kanyang sariling buhay.